Hello! Kamusta po Pilipinas? Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. Mahalaga po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito dahil alam naman natin na nagkaroon na ng karamdaman, may sakit na ang ating presidente. Kaya naman itong mga sindikato sa gobyerno ay hindi nila maiwasan na what if mawala si Bongbong Marcos? Anong plano? Mayroon po tayong nasagap na balita at ito po'y ayon kay Attorney Baligod kung saan mayroon pong maitim, masamang balak, plano ang mga sindikato sa gobyerno just in case na mamatay si Bongbong Marcos. Yan po ay nakikita na nila, kumbaga maaga pa lang gumagawa na sila ng plano just in case. Dahil nga may sakit na si Bongbong Marcos. Ibig lang sabihin po nito, talagang marami silang ginawang pagnanakaw, pag-abuso sa kapangyarihan, pangbabastos, pangyurak sa mga konstitusyon natin. Talagang ginagawa nila ng paraan para i-bend ang law. Yan po ang administrasyon ngayon natin. Hindi na po sinusunod ang konstitusyon. That's why doon po sa constitutional successor natin, hindi po nila yan susundin. Hindi nila pauupuin si BP Sara just in case na may mangyari kay Bongbong Marcos. Kasi dahil nga sa marami silang kademonyohan na ginawa, kung si BP Sara ay papayagan nilang umupo, siguradong gagantihan, bibueltahan sila ni BP Sara. Kaya gumagawa sila ng plano para hindi mapaupo si BP Sara. Ito po, pakinggan po ninyong mabuti. Is the Philippines a failed state? Palagay ko ay nasa precipice na po tayo ng isang failed state. Failed state. Nasa precipice, nasa bangin na po tayo, you mean? Yes, malapit na po. Malapit na And mahulog. what would it take para maitulak na ang buong bansa at mahulog na nga sa bangin, sa malalim na bangin na bilang isang failed state? Alam niyo po ay nakarinig ako ng mga kwentuhan Yan. na ito na nga, no? Ayaw nilang lumabas yung mga pagnanakaw na ito. Lahat ng nagsasabi tungkol sa pagnanakaw ay tinatakot nila. Oh. At ang sinasabi nila ay merong isang grupo, yung tinatawag nilang third force, no? Alright, third force. May binanggit si Attorney Baligod na third force. Sino itong grupo na ito na balak mag-take over ng ating gobyerno? Just in case na mawala si Bongbong Marcos. Ano to, NPA ba to? Hindi siguro. Ang hina-hina lang ng pwersa ngayon ng NPA. So, sino yan? Sino yung third force na yan? Tuloy natin. Na kung may mangyari daw kay President Marcos, Oh, kung he will suffer from permanent disability or resignation or what have you, ay hindi nila ibibigay sa constitutional successor. alright. Kung sakaling magkaroon ng pangyayari kay Bongbong Marcos, halimbawa mamatay siya o kaya magkaroon siya ng disability, yung bang hindi na siya makapagtrabaho dahil mayroon siyang malubhang sakit at hindi niya na magampanan yung kanyang tungkulin, the constitutional successor, yung sinasabing constitutional successor, yun po si BP Sara. Under the Constitution, kapag namatay ang Pangulo, nagkasakit at hindi na magampanan ng kanyang tungkulin, the Vice President will take over the government. That is under the Constitution. At siya po yung successor. Hindi daw po susundin yan ng tinatawag ni Attorney Baligod na third force. So, hindi talaga nila pauupuin si BP Sara kung sakaling may mangyari kay Bongbong Marcos.
at sa halalan na 2028, lalo na. Hindi talaga nila pauupuin, maliban na lang kung talagang matibay, matatag, matalino si VP Sara, dahil gagawin lahat nila ng paraan. Dahil nga ayaw nilang makita yung mga pagnanakaw nila, yung sinabi ni Attorney Baligoy. So tuloy natin. Yung presidency at yung so-called third force na ito ang aagaw ng gobyerno. Ayun. At ang sinasabi nila ay we should have a hard reset daw, no? Hard reset. Eh nung tinatanong ko, ano ho ba ang ibig niyong sabihin sa hard reset na yan? Eh parang magkaroon daw ng isang transition government, transition council. At ang tanong ko ulit ay, sino naman ang mga tao that will comprise the transition government or the transition council? Eh, ito, si mga ganito. Parang nakabasa po ako ng 41 na pangalan doon. Naku. So, sino kaya itong third force na ito? Malamang po ito, mga miyembro ng sindikato ngayon. Diyan, yung nandiyan sa gobyerno ngayon. Yung mga miyembro ng sindikato diyan. Malamang sila yung nagpaplano. Kasi hahabulin talaga sila ni VP Sara. Talagang bubueltahan sila dahil sa ginawa nilang panghaharas, panggigipit, pang-aapi sa mga Duterte at sa atin, sa taong bayan, at yung ginawa nila sa bansa na bagsak na ngayon. Dahil nga sinabi nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi na nila kaya, suko na sila in case of in terms of monetary, dahil nilalabanan pa nila yung pagtaas ng dolyar at pagbaba ng piso. Medyo nababalanse pa yan, kumikilos kasi ang Bangko Sentral. Pero sa oras na mag-stop sila, lalo nang tataas ang dollar, pati bilihin lahat tataas na rin, mga langis at kung ano-ano pang mga ini-import ng Pilipinas. Lahat yan tataas. So kapag sumuko na talaga ang BSP, wala na. Talagang babagsak tayo sa bangin. Yun yung sinasabi ni Attorney Baligoy. Kaya ang sabi ko, ibig nyo bang sabihin, kayo-kayo na lang ang pumili ng mga tao na magpapatakbo ng ating gobyerno Grabe. without the consent of the majority of the Filipinos? At ang sagot nila wala eh. At ang nakikita ko ay because they have the money, the power, and the military connection. So talagang ito yung mga sindikato na yon. Meron daw money, meron silang power, may connection sa military. So nakikita na natin kung sino-sino yung mga yan na talagang babrasuhin nila, hindi nila pauupuin si VP Sara. Ay, just in case mamatay nga si Bongbong Marcos. To implement their plan, no? Kaya dito po ako nangangamba. Kaya sabi ko nga ay maging vigilant dapat ang ating mga kababayan at yung plano nilang ibaliwala yung constitution dahil ayaw nila yung constitutional successor. Aba, ay kailangan magtulungan po tayo at magsama-sama so that as a nation, we can cling on to that remaining fabric of our constitutional regime. Tama po yung sinabi ni Attorney Baligoy na lahat po tayo magtulungan. Kailangan po yan. Sa simpleng simpleng pag-share ng mga post or mag-post kayo ng sarili nyo, kailangan maging aware po tayo. Makisali tayo, no? Para lumakas yung puwersa natin laban sa mga sindikato dyan sa gobyerno. Dahil pwede pong magkagulo ang Pilipinas at tayo ang magiging kawawa, tayong mga mahihirap at yung mga kabataan na ating mga future generation. Para magkaroon pa rin tayo ng rule of law, no? Meron pa rin tayong pinagbabatayan o pinagbabasehan na saligang batas. Dahil yung saligang batas po na yan
it embodies our social contract, no, between the governed and the governors, no, o yung mga namumuno sa atin. Kung ibaliwala po ninyo yung social contract na yan, it will really lead to chaos and even, God forbids, a civil war, which God. we do not want to happen. Civil war. Yan po ang pwedeng mangyari. Kasi nga, maaring kapag yung third force ang nag-take over, no, sa ating gobyerno, maaring yung mga tao hindi na magbayad ng tax at hindi na sumali sa eleksyon. Wala nang gana makiisa sa gobyerno dahil wala nang tiwala ang mga tao sa gobyerno. Kaya lang, wala tayong magawa. Wala tayong magawa. Tayong mga simpleng tao. So, kapag wala nang mga due process na ginagalang, hindi na sinusunod ang constitution, kahit ang hatol ng judiciary, mga korte, wala na. So, darating tayo sa civil war. Gulo talaga yon. Ewan ko kung ito yung nakalipas na mahigit 100 years na panahon nila Andres Bonifacio. Baka ganon. Pero modern na ngayon. Hindi na itak hindi na po pwede yung itak ang dala. Kailangan na yung mga missiles na. Yung mga missile na. Ganon na po ang labanan ngayon. Pero delikado po itong impormasyon na natanggap, dumating kay Attorney Baligod. Yan nga. Kasi kung ikaw ay talagang marami kang ginawang kasamaan sa Pilipinas, sa sambayan ng Pilipino, at ang mauupo, ang successor ay si BP Sara na ginurgur nyo yung ama, yung pamilya, at yung mga kaalyado ng Duterte, talagang babalikan sila Pero I'm sure, si BP Sara, kakasuhan lang yan. So, dadaan pa rin sa due process, sa korte, at bibigyan sila ng patas na laban, hindi kagaya nung ginagawa nila ngayon, na wala nang patas na investigasyon, wala nang patas. Sabi nga ni Boying Rimulya, may problema tayo sa judiciary. Oo, matagal na yan, yung tinatawag na hoodlums in robes. Yung mga naka-robes na judge, mayroon din mga bayaran dyan. Kaya, yung mga ganyan, matagal na. So, pwede nang pumasok tayo, sabi nga, malapit na raw, maging failed state. Yung bang hindi na kinikilala, hindi na nire-respeto, wala na tayong tiwala sa judiciary, wala na tayong tiwala sa halalan kay George Garcia, wala na tayong tiwala sa ibang mga mambabatas, sa mga buhayang congressman, sa ilang senador, at lalong-lalo sa Malacanang, wala na tayong tiwala. Talagang magiging failed state tayo. Under Bongbong Marcos. Yan po ang hindi magandang balita na narinig natin kay Attorney Baligod. At sana naman hindi umabot sa civil war. Matindi po yun. Hindi po simple-simple lang yun. Matindi po yun pag nagkaroon ng civil war. Tayong mga mahihirap ang maiipit dyan. Tayong mga magiging kawawa dyan. Dahil yung mga mayayaman, kayang-kaya nilang lumipad. Madali lang para sa kanila. Maaring magkagulo dito sa Luzon, lipad lang sila sa isla sa Mindanao, isla sa Cebu, safe na sila. O kaya naman sa abroad, kaya nilang mangibang bansa, madali lang sa kanila. Actually, yung ibang mga kamag-anak nga na kinikwento ni BP Sara, kamag-anak ng mga kurakot na politiko, yung pamilya, may ibang may ibang passport na. At mayroon na rin silang citizenship, dual citizen na. Pwede silang tumakbo doon sa bansa na citizen na sila.
Madali lang sa kanila makakatakas. Pero paano tayo? Yun yung sinasabi po ni VP Sara. Talagang may concern sa atin ang ating Vice President. May concern, may pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. At may concern, may pagmamahal sa bayan, sa sarili nating bayang Pilipinas. Kaya naman, ayaw nilang umupo yang si VP Sara. Dahil talagang malilintikan sila. Kaya ngayon pa lang, habang humihinga pa si Bongbong Marcos, o kahit walang sakit kahit walang sakit, pwede pong mamatay ang presidente, tao lang yan lahat ng tao, anytime pwedeng mamatay. Pwedeng madisgrasya, biglaan, patay agad. Pwedeng mangyari yun sa presidente. Kaya, dahil sa dami ng kademonyohan na ginawa nila, nagpaplano na sila ngayon. Just in case mawala si Bongbong Marcos. Hindi pa uupuin ang ating Vice President. Okay, yan lamang po sa ngayon. See you po next time. Bye-bye.